Ang ating po pag-uusapan ngayon ay may patungkol po sa usap na tayo, Lord. Panalangin na buhay. Ayan. Panalangin na buhay. Kita niyo po ba yung aking screen? Okay lang po na maliit po yung mukha ko. Mas importante po yun. Sige po. Game. Sabi po sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 17. Yan. Sabi po diyan ay manalangin kayong palagi. Kung babasahin po natin, yan lang talaga yung nandun sa verse na yan. 5:17, manalangin kayong palagi. Simple, napakasimple lang ng sabi ni Apostol Pablo. Straightforward pero malalim. Ang tawag, kumbaga ang pagkakatawag niya sa mga Kristiyano, manalangin kayong palagi. Hindi lang kung may kailangan, hindi lang kung may oras, kundi manalangin palagi. No, manalangin palagi. Sabi po dyan, no, prayer is not a panic button. It's a lifeline. Hindi po siya parang fire extinguisher na kapag kukunin mo lang kapag may sunog o may malapit-lapit ng sunog, saka mo lang siya gagawin. Sabi ng salita ng Diyos, prayer is not just for troubled times. It's for all times. Pwede po ba magtanong? Kamusta na po ba yung mga usapan natin sa Panginoon nung wala tayong mga problema? Diba? Magkaiba kasi yun eh. Magkaiba yung pakikipag-usap natin sa Diyos nung wala tayong problema. At kesa nung kinakausap natin si Lord nung may problema tayo. Tanong, do you still pray when life is okay? No? O hindi na? No. Bakit? Living it out means prayer becomes a lifestyle. No? Hindi lang siya response, kundi redeem. Sin po rito, nakakalimutan nyo minsang huminga. Meron ba? Thank you, Brad. Ang gwapo ka raw. Madilim eh. Ganun talaga pagka madilim. Gumugwapo ako. Ayan. Diba? Kapag humihinga tayo, hindi naman natin iisip na hihinga ako ngayon. O hindi ako hinga. Natural lang sa atin na huminga tayo, iniisip man natin o hindi. Yung paghinga natin, mahalaga yun para mabuhay tayo. Ganun din yung prayer. Sabi po sa awit, chapter 62, verse 8, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan. Sabi ni kung hindi po ka nagkakamali ay kay Haring David, no? Sabi ni Haring David, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan, Sela. No? Sabi doon, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan. Ibuhos. Alam mo, ibuhos? Na hindi lang siya tatabuin. No? Hindi lang po siya basta pakonti-konti. Sabi doon, ibuhos. Ibig sabihin, lahat. No? Lahat ng meron ka, ibibigay mo. Ibubuhos mo. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Ibuhos, hindi tingi. No. Hindi lang scripted, hindi lang memorize na God is good, God is great, thank you Lord for this food, amen. Diba? Hindi scripted, hindi memorize, kundi yung kung sino ka talaga. Yung kung paano ka nakikipag-usap sa magulang mo o sa pinakamalapit mong kaibigan. Sabi nga ng isang kanta, Jesus is our best friend. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Sabi doon sa isang kanta na yun, Jesus, you are my best friend. Kapag nakikipag-usap tayo sa best friend natin, di ba? Nagiging totoo tayo. Wala tayong binibigay na reservation. Kasi ganun natin siya
pinagkakatiwalaan. Prayer is not a panic button. Hindi lang siya pipindutin kapag ka nagpapanik ka na. Kahit sa tawag nito, sa pinaka maayos na sitwasyon ng buhay mo, kailangan nakikipag-usap ka pa rin sa Diyos. Kasi prayer is also a lifestyle. No? Nagiging normal, natural ang pananalangin mo kasi ganun yung relasyon ninyo sa Panginoon. Habang bumibiyahe po yung mga workers, kasama po si Pastor Jordan, may pinuntahan po kami. No? Yung mga kasama po namin sa sakyan, hiwagang-hiwaga po sila. Dahil kung makipag-usap po ako kay Pastor Jordan sa kapatid ko, kay Kuya, ay parang nun lang kami nagkita. Kumbaga, nun lang kami uli nagkausap. Pero sa aming dalawang magkapatid, normal yun. Normal na ganun kami mag-usap kahit kailan kami magkakasama. Normal lang sa amin na nag-uusap ng ganong kababaw, kalalim, no? Kasi magkapatid kami. Sabi nga nung isang minaalala lang ako, teka lang, itatype ko wait. Dito ko na ilalagay. May ilalagay lang po ako saglit. Yan, okay. Teka lang, lagyan natin dito. Dito natin. Yan. Sabi po dyan, relationship that don't talk, don't grow. Relationship that don't talk, don't grow. Ang isa raw pong relationship na hindi nag-uusap, ay hindi raw po lumalago. Di ba? Kahit sa ang aspeto ng buhay, habang nag-uusap kayo, mas lalong lumalalim yung relasyon ninyo sa bawat isa. Habang nagkakaroon kayo ng deeper na pag-uusap ng isang tao o ng isang kakilala mo, mas nagiging malalim yung usapan ninyo, mas nagiging malapit kayo sa isa't isa. Excuse me. No? Importante kasi na nag-uusap. Relationship that don't talk, don't grow. Kaya minsan mapapaisip ka, bakit nga ba hindi na sila naging close, ganun ka-close? Baka dahil hindi na kasi sila nag-uusap. Importante ang pag-uusap sa isang relasyon. Ganun din sa prayer. Kaya ang sukatan ng kung gaano tayo kalapit o kung gaano tayo kalayo sa Diyos sa pamagitan ng prayer. Kapag ang isang Kristiyano ay madalang na o hindi halos nagpe-pray, may problema na sa kanyang relasyon sa Diyos. Kasi nawawala na yung intimacy na tinatawag kapag hindi na tayo nagpe-pray sa Lord. Okay, next. Prayer is not about saying the right words, but coming with the right heart. Prayer is not about saying the right words, but coming with the right heart. Madaling isipin na dapat magaling tayo magsalita. Diba? Dati, kapag kayong may schedule ako na mag-opening prayer sa church, nung bago-bago pa,
susulat ko yung prayer ko. Bago pa lang, bagong Christian, kay Kabado 20 pa kapag yung mag-opening prayer sa service. Susulat mo yun. O Diyos amang makapangyarihan, ikaw na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw na nakaupo sa iyong banal na trono, na lahat ng anghel ay yumuyuko sa iyong banal na harapan. Tapos saka mo ilalagay yung prayer. Madaling isipin dapat magaling ka magsalita para pakinggan ni Lord. Pero ang totoo, hindi ka naman kailangan ng hindi siya grammar checker. Hindi siya chat GPT. Teka, bawasan ko na ng konti echo. Yan. Hello. Yan. Hindi grammar checker si Lord. No? Siya ay tatay na gusto marinig yung anak niya. Kahit barok pa yan. Kahit umiiyak. Diba? Ang pinakamalalim nga na panalangin ay minsan yung hindi sinasabi ng bibig. Ang pinakamalalim na panalangin ay minsan yung mga iyak na wala kang maririnig na salita. Pero yun kasi yung nilalaman ng puso mo. Sabi po sa Roma chapter 8 verse 26. Tinutulungan tayo ng Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat natin ipanalangin, kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng daing na hindi natin kayang sabihin. Ibig sabihin, kahit hindi mo alam, si Holy Spirit na bahala. May auto-translator tayo. Kung isipin mo gano'n, di ba? May nagtatranslate ng prayer natin sa Panginoon. Si Holy Spirit. Ang banal na Espiritu na mismo, si Holy Spirit na mismo ang namamagitan para sa atin. Basta ang importante, lumapit ka lang. Lumapit ka lang sa mahabaging trono ng Diyos. Ibig sabihin, kahit hindi mo alam sabihin, si Holy Spirit ang bahala. Living it out means you show up in prayer. Hindi perfect, pero present. Hindi kailangan pulido ang panalangin mo, pero dapat totoo. Dapat kung ano yung laman ng puso mo. Sabi nga natin kanina, di ba? Buhos. Ibubuhos mo yung laman ng puso mo. Minsan, ang panalangin natin, parang fast food order. Sino kaya makaka-relate dito? Minsan, ang panalangin natin, parang fast food order. Lord, pwede bang humingi ng blessing? Pengi naman ng blessing, na may dagdag na peace of mind. Tapos, may large patience na rin. At sa lalong madaling panahon na po, Lord. Kasi Kabado 20 na ako eh. Diba? Ay, mali. Nasaan ba yun? May hinahanap ako. Nawala. Ayun. Okay. Nakita ko na. Ito pala yun. Diba? Minsan para tayong umu-order lang sa fast food eh. Lord, pengi ako nito. Pwede bang lakihan mo ng konti yung bigay sa akin Hindi po drive-thru si Lord. Hindi lang tayo lumalapit para kumuha. Lumalapit tayo para makasama. Dumating ngayon panahon, may mga prayer ako na yung hindi ka humihingi. Nakikipagkwentuhan ka lang sa Diyos. Nakikipagkwentuhan ka lang. As in, kwentuhan lang kayo ng Lord. The Lord, alam mo, nainis ako kanina talaga. Alam ko, hindi ako dapat nagsalita ng gano'n, pero nakapagsalita po ako. Lord, sorry
Lumabas na naman yung sungay ko kanina eh. Nagalit kasi ako eh. Yung ganon. Yung ang gusto mo lang makasama si Lord. Bakit? Kasi relationship, prayer is a relationship. It is not a ritual. Kung totoong may relasyon tayo kay Lord, hindi tayo pwedeng mabuhay ng walang communication. Sabi ko nga, no? Balik yung kanina. Nawala. Yun. Balik natin to kanina. Sabi nga, relationship that don't talk, don't grow. So, kailangan yung talking. Merong talking stage. Kahit sa Panginoon, no, hindi nawawala yung talking stage na yan sa Lord. Lagi merong ganyan. Sabi nga kung totoo tayong may relasyon kay Lord, hindi tayo pwedeng mabuhay ng walang communication. Panalangin is how love speaks, how trust breathes, and how faith lives. Ang panalangin daw ay kung paano nagsasalta ang pag-ibig natin sa Diyos. Kung paano humihinga tayo ng pagtitiwala sa Kanya. At kung paano tayo nabubuhay sa ating pananampalataya. Sabi po sa John chapter 15 verse 7. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ako'y mananatili sa inyo, ipagkakalob ko ang anumang hilingin ninyo. Ang susi dito sa verse na to, una, kailangan kang manatili. Manatili tayo sa Panginoon. Pangalawa, manatili ang salita ng Diyos sa atin. Kung nananatili tayo sa Panginoon at ang salita niya ay nananatili sa atin, we have that right attitude towards our prayer. Kasi mas nakikilala na natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ng ating palagi ang pakikipag-fellowship sa Kanya. Mas nakikilala na natin kung ano yung tibok ng puso ng Diyos. Sabi nga, hindi po magic spell ang prayer. Ang panlangin ay mas lalong lumalalim. Kapag ang panlangin ay lumalalim, mas lumalalim ang connection natin sa Lord. The more you stay connected, the more aligned ang puso mo sa Kanya. And that is how God and us nagkakaroon ng connection through prayer. No? Tanong. Kailan ka huli naging tapat ang puso mo sa prayer? Yung walang script, walang filter. Yung binubuksan mo, ibinubuhos mo talaga yung puso mo sa Diyos. Kailan mo huling ibinigay yung sarili mo? Lord, ito po yung laman ng puso ko. Ito po yung laman ng isip ko. Ito po yung burden ko. Ito po yung mga frustrations ko. Ito po yung mga longings ko. Ito po yung mga needs ko. Ito po yung mga wants ko. Pero Lord, aside from that, Lord, pwede pa ang pahingi ng yakap. Kasi nalulungkot na ako. Bilang panghuli, tatanggal ko lang yung video ko. Yan. Prayer is not a habit you keep. It's a heart you live with. Ulitin ko po Prayer is not a habit you keep. It's a heart you live with. Importante. No?
na yung panalangin ay nagiging habit. Hindi lang siya basta nagiging habit, nagiging character natin ang prayer. Ibig sabihin, kapag nakakilala ka ng mga tao, alam nila prayerful kang tao. Kasi habit mo, kasama sa character mo, yung pananalangin mo. Kasi yung panalangin mo ang nagiging heartbeat mo mula sa'yo papunta sa Diyos. And that is how prayer. Usap na tayo, Lord. Panalangin na buhay. Hindi patay. Ito'y panalangin na buhay.